Sabi ng iba na sa Diyos ang awa na sa taong gawa. Pero kapag hindi gumawa, sino-sino ba ang kawawa? Narito si Correspondent Jim Libiran at ang mga binansagang batugan ng bayan. Bahala na, sabi ng karamihan, ugali na, hindi maiwasan sa gawain, maging sa pamumuhay, hindi malimot ang wikang bahala na, sa pagdiga. Tamad, hindi nagtatrabaho, hindi nagsusuporta sa pamilya, lasing, maaga pa lang ng umaga. Yung batugan na yan, nangyayari din sa mga sitwasyon na walang trabaho sa Forbes Park. Saka namang makikita maraming batugan na nakatambay sa kanto na lasing umaga pa lang. Sigurado ako merong ganyan sa loob ng mga bahay nila. Ito ang karaniwang makikita natin sa Pilipinas ngayon, lalo na sa Kamaynilaan. Alas 10:30 ng umaga, ang mga tao ay narito pa rin sa kanilang mga komunidad, walang ginagawa, walang mapasukan trabaho, at karamihan ay mga lalaki. Pagkarinig ng huli kong sinabi, umiwas agad ang mga lalaki sa paligid ko. Mabuti hindi ako ginulpi doon. Sino ba naman ang may gustong matawag na batugan? Nilapitan ko ang isang suspect. Siya daw si James Joaquin, construction worker, mag-iisang taon nang walang trabaho. Nagkagirino. Na? Ako yung isang batugan. Oo. Anong sagot ninyo ron? Hindi mo rin masasabi minsan, mahirap din maghanap ng trabaho. Malaking bahagi ng ating populasyon ang walang trabaho. Karamihay makikita mo sa mga lugar na tulad nito. Batugan daw yung mga hindi nagtatrabaho. Pero mali yatang sabihin na basta't walang trabaho ay tamad na. Sino ba ang batugan at bakit meron ito sa lipunan? Kadalasan na ang term na yan ginagamit natin para sa kalalakihan rather than sa kababaihan. Kaya may mga batugan sa lipunan dahil yung binabatikos naming paghahati sa role ng babae at lalaki. Dahil nagkakaroon tayo ng traditional na roles na hatian na dapat yung babae sa bahay, laba, luto, plancha, habang yung lalaki naghahanap buhay sa labas ng bahay. No? Ngayon, sa babae kasi, kahit anong gawin mo pa, hindi mo matatakasan yung trabahong pambahay. Nangyayari, yung babae, walang chance siyang maging batugan Dahil talagang ini-impose ng napakalakas, to the point nga na nabubugbog siya. Si Dr. Claudio ang psychologist ng Linangan ng Kababaihan o Likhaan, isang NGO na nagmumulat sa mga isyong pangkasarian. Anya, hindi naman talaga nagkukulang ang trabaho. Kahit daw walang trabaho sa labas ng bahay, napakarami pa ring trabaho na pwedeng gawin ang lalaki sa loob ng bahay. Lalaki, pag nawala ng trabaho sa labas, sa tingin niya, hindi bagay sa kanya yung trabaho sa bahay. Ano naman ang gagawin mo kung wala kang trabaho? Kundi maglasing na nga, mag-drugs na nga, mambugbog na lang. Sis, magandang hapon. Ito. Malapit sa Holy Cross Memorial Park sa Novaliches, nakatira si Aling Eli. May 4 na anak at ayon na rin sa mga kapitbahay, asawa ng pinakabantog na batugan sa lugar na ito, si Mang Pandong. Sa loob ng mahigit 20 taon, solong iginapang ni Aling Eli ang pagpapalaki at pagpapaaral sa 4 nilang anak. Hiram lang ang makina na ginagamit sa pananahi mula Lunes hanggang Sabado. Paglinggo ay nagtitinda naman ng bulaklak sa may sementeryo. College na sana ang panganay nila kung hindi niya ito pinahinto sa pag-aaral. Sa totoo lang, mahirap talaga ako minsan. Mahirap, pinahirap, pero akong salita. Kasi nga yung, pag nag-iisa ka, ang priority ko kasi mga anak ko May pangarap ako sa kanila, kaya nagtitiis ako. Tinitiis ko yung pagod, puyat, ganun. Kaya kung minsan binabaliwala ko yun dahil nga ang iniisip ko yung mga bata. Yun sila na lang yung pag-asa ko ba, tinitingnan ko na kailangan makatapos sila. Mahirap yung nag-iisa. Nag-iisa ka naghanap buhay. Nakatanghod lang sa amin si Mang Pandong. Parang osiserong kapitbahay. Naasiwa namang magkwento si Aling Eli, kaya tinawag ko na si Mister at diretsahang tinanong. Ano ba ang trabaho ninyo ngayon, Mister?
Diable. Dumidiskarte naman daw siya kahit paano. Katunayan, may uwi siyang pera para kay Mrs. 30 pesos. Nararamdaman ko yan kung paano ang buhay ng isang ama o ng isang pamilya. So, at least kahit mapaano, kakumita ko ng konti. Ibinibigay ba sa inyo, Mrs.? Ito nga, bibigay ko. Totoo. Baka ngayon lang to, ano? Oo nga ho. Ngayon lang ho yan kasi kaharap kayo. Oh, ngayon lang daw dahil kaharap kami. Magkano yan? 30 pesos. Oo, binibigay sa akin doon. Oh, kahapon, magkano ibinigay mo? Wala. Marami naman talagang kinakapos ngayon, ano? Kapos daw. Hindi ba kayo nababagabag sa ganon? Na ano? Hindi naman dahil may supply naman na kaunti na nanggagaling sa Sino nagdadala? Si San Miguel? Baka naman si San Miguel ang nagdadala. Ano? Dalas ba kayo uminom? Doon, sa huli ko. Uminom? Oo, Ha? sure. Anong mga ininom ninyo? Nabuhayan si Mister nang sabihin kong magiinuman kami. Dali-daling umalis para ihanda ang mga kainuman. Naiyak ako. Naiyak ko sa buhay ko. Hindi ko kaya. Pagdating sa ganyan, mahina ako kasi. Kasi kung puro sama ng loob lang. Masakit. Masakit tagal. Pinagbubuhatan po ba kayo ng kamay? Hindi naman, kaya lang siyempre, asawa mo ganyan, kasama mo sa bahay, tapos ganyan, puro problema. Hindi ko kaya talaga, kaya lang, sa bagay, yan ako sa itaas na lang, basta ko na hindi ako pabayaan ng Diyos ba. Ibig mo ba sabihin, ito na yung talagang kaligayahan ng buhay mo ngayon? Ha? Bakit? Hindi... Sapagkat pagkawala ko niyan malungkot ang buhay ko. Reliyoso pala si Mang Pandong. Gusto ay lagi siyang nasasaniban ng espiritu ni San Miguel. Tunay na deboto ng bote. Dito ba kayo laging nagiinuman sa ano? Eh di malapit-lapit ka na doon sa pupuntahan mo. Oo, Ha? malapit na. Mga kailan mo ba balak pumunta dyan? Pang 50 taon pa. Bago kami maghiwalay, seryoso pa siyang nangako sa amin. Pangako ko sa inyo na ang misis ko at mga anak ko ay mamahalin ko hanggang sa huling sandali. Eh malapit na yung huling sandali mo, palayangin mo eh. Mahirap magpalaki ng pamilya. Mahirap magparao sa mundong to, lalo na sa sitwasyon na ang karamihan ng pamilya natin hikahos. Pero pag may isang batugan nila at isang nagtatrabaho, talagang lahat ng hirap na madadanas ng babae at ng pamilya. May asawa ko, hindi ako binubugbog. Ako nang bubugbog. Kasi alam na yung asawa na hirap, di ba? Bahala na, sabi ng karamihan, ugali na, hindi maiwasan sa gawain. Yun naman asawa ko, hindi ako binubugbog. Ako nang bubugbog. Kasi alam na yung asawa na hirap, di ba? At susuntok lang inaano ko sa'yo. Ganyan, trabaho ka na. Wala kang kakainin. Iba naman ang kaso ni Aling Linda. Walang regular na trabaho si Mister at 6 ang anak. Naglalabandera, lansadora para suportahan ang pamilya. Lahat kayod niya. Ganoon din daw ang buhay ng iba pang mga misis dito sa kalye ng mga Batugan, Bambang, Santa Cruz, Manila. Kalye Batugan? Marami. Kunti mo bata, Batugan. Wala ka mapili, mababae, malalaki. Ha? Mas malamang ang lalaki kaysa sa babae. Ito mga anak ko. Yan, kagigising lang, mga anak na mayaman. Yan, mga pensionado. Hindi naman daw Batugan ang mister niya. Mahina lang dumiskarte sa hanap buhay. Pero biniyayaan siya ng Diyos ng 6 na batugang anak. Sana sa isang anak at sa 6 na anak, dapat meron tumulong sa magulang, di ba? Eh wala. Wala. Ano ginagawa mo anak mo araw? Kumain, matulog, mag-standby, bumarkada, magbigay ng konsumisyon. Baka naman nagkukulang siya sa pangaral. Ay,
sawa na ako doon. Kung bala yung sinaktak ko sa tape, masisira sa araw-araw na replay. Magkano ka lang, tumalo ka na ng tubig! Para na ano dito, palagay dito, wasi natin! Minsan nahihirapan, minsan umiiyak, ganun. Kaya, ako lang kusang nagpapaano sa sarili ko. At ano naman ang sinasabi ni Mister? Ganun lang daw, sabi niya. Ikaw kung paano itong buhay natin. May bahay natin, di natin mapaayos. Sabi niya, bayaan mo. May awa naman ng Diyos. Bibigyan din tayo ng swerte. Oh. Ayun na, inaantay ko yung swerte, hindi dumating. Oo. Kasi sabi nga nila kumbaga, ingi ka nang ng tulong sa Panginoon Diyos, hindi ka kumikilos, wala rin, di ba? Kailangan sabayan mo. Humingi ka ng awa, nasa tao ang gawa. Basta't nagtrabaho ng isang babae sa labas ng kanyang bahay, hindi naman nangangahulugan na yung dati niyang trabaho ay hindi na niya gagawin. Kung bihira rin naman yung lagi tayong may katulong, at kahit may katulong, ang nagmamanage pa rin ng household yung babae. Ang tendency, kung may opportunity ang babae na magtrabaho, he will have to look for work to ensure na mas stable yung kanilang income. So, ang nagkakaroon naman yan ng problema dahil multi-roles naman yung babae. So, yung deterioration ng value system natin, hindi maiiwasan pag wala pareho yung ama't ina sa pamilya. Sa isang pag-aaral na ginawa sa tanggapan ni Yusek Baldo, nakita na nitong nakaraang 10 taon, patuloy na lumalaki ang bilang ng kababaihang nagtatrabaho. Anya, nagbabago ang demand sa labor market, lalo na sa paggawaan ng microchips na nangangailangan ng tiyaga ng babae. Dexterity, yung skill nila na mabusisi sila doon sa maliliit na bagay. So alam mo naman mga microchips So with precision, yung strength ng mga babae, yung meron silang patience, and then even yung the smallest or minutest detail, they give it so much importance. Dumarami ang babaeng kumakayod sa labas at pagkatapos ay kakayod pa ulit sa loob ng bahay para pagsilbihan ng pamilya. Ng lalaki sa bahay, pahinga na yan. Ang babae, pag uwi sa bahay, aasikasuhin pa niya yung homework ng anak niya, aasikasuhin pa niya yung management ng katulong, kung may katulong siya, kung wala naman, magluluto pa siya, yung labada, yung siya yan. Gawaing bahay na ayon naman kay Yusek Baldos ay hindi kinikilala ng gobyerno, pero may napakalaking kontribusyon sa ating gross domestic product. Sa pagdami ng manggagawang kababaihan, napakarami namang kalalakihan ang nasasali sa unemployed. Mas maraming lalaki ang naiiwang walang ginagawa sa bahay. Ayon sa mga dalubhasa, isang abnormal na pagbabago ito na nanganganak na malalaking problema. Lalo na ngayon, na karamihan sa mga lalaki ay walang kakayahang magpalaki ng anak at gumanap sa gawaing bahay. Ang normal na family, yung ang amang nagtatrabaho. Ang ina yung naiiwanan sa bahay, yung the caring instinct ng mother, yung kanyang motherly love, motherly affection, iyon ang dapat ipinoprovide niya sa kanyang home, sa kanyang family. Hindi lang tamad at walang silbi ang mga batugan. Nagbabago din pati ang kahulugan nito. Ngayon, pwedeng sabihin na batugan din yung mga ama at anak na hindi marunong makihati sa mga gawaing bahay. At habang bumibilis ang mga pagbabago sa kabuhayan ng bansa, masasabing batugan din ang mga lalaking hindi makaangkop sa mga pagbabago. Batugan na lagi na lamang naghihintay na bumukas ang langit para paliguan tayong lahat ng swerte. May pag-asa pa bang mabago ang mga batugan? Unang-una, kailangan natin ipaglaban ang karapatan ng mamamayan para sa hanap buhay, lalaki at babae. May pag-asa hindi lang para sa batugan, pero para sa buong lipunan. Bahala na, sabi ng karamihan, ugali na, hindi maiwasan sa gawain, maging sa pamumuhay, hindi malimot ang wikang bahala na. Ako ang inyong naging correspondent, Jim Libiran.